Tayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Espiritu ng may kapal, nasa akin upang hadlan ang mga dukha ng aral. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan, na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayon sino ka? Tanong nila, ikaw ba ang si Elias? Hindi po. Tugon niya, ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig. Ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi nyo nakikilala. Siyang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. One time, inintroduce ako ng isang kaibigan sa isang brand ng yogurt na talaga namang masarap. Pero nakakatuwa kung papaano niya sa akin ito pinakilala. Kasi ang sabi niya, Father, ililibre kita ng napakasarap na yogurt. Sabi ko, saan? Sa ilaw-ilaw. Kung saan ilaw-ilaw? Basta, Father, sumunod ka na lang. Curiously, sumunod naman ako. Tsaka ililibre ako. Aba, talaga nakita ko, pila. Kasi, nang matikman ko yung yogurt, masarap talaga. Yun nga lang, hindi ilaw-ilaw ang pangalan, kundi yaw. Father, pareho namang may aw sa dulo eh. Pareho lang din yun. Aw. Siya nga naman. Ako nga, nung unang basa ko dyan, law. Hindi na yun ang mahalaga. Ang mahalaga, ako'y nilibre niya. And more than that, he shared with me the joy he felt when he first tasted that yogurt. Shinare niya sa akin ang kanyang magandang karanasan nang una niya itong matikman. And that means a lot. By the way, try nyo rin yung red mango. Masarap din ito. Sinisigurado ko sa inyo, yung dalawang yogurt brand na ito, pag natikman ninyo, makakalimutan ninyong hindi pa kayo bayad. Kaya magbayad muna kayo. Lalo na kung wala namang maglilibre sa inyo. Seriously, gusto natin lagi ibinabahagi sa iba ang ating magandang karanasan. Particularly, ang karanasan natin ng kagalakan. Inirekomenda natin sa iba ang napanood nating magandang pelikula. Sinasama natin ang ating pamilya sa magandang lugar na atin ang napuntahan.
Inaaya natin ang ating mga kabarkada at kaibigan sa restaurant kung saan may masarap at may mura tayong pagkain na tikman. Inirekomenda rin natin sa iba na alam nating nagkasak din ng dating sakit natin ang gamot na nakapagpagaling sa atin. Ganon talaga ang isang magandang karanasan. Gusto natin at dapat lang din naman nating ibahagi yan. Ngayon po ay linggo ng kagalakan. Kaya naman sa ating ikalawang pagbasa ay sineshare sa atin ni San Pablo ang kanyang kagalakan. At syempre, kung papaano natin ito tulad niya mararanasan. Ang sabi niya, rejoice always, pray without ceasing, in everything, give thanks. Sa unang dinig ay parang imposible, especially with those words, always, without ceasing, in everything. I mean, papaano tayo magagalak? Papaano tayo magdarasal? Papaano tayo magpapasalamat lagi at walang humpay? Kung meron tayong mga nararanasang hindi kaaya-aya sa buhay. Halimbawa na lang, yung clown ka sa isang party, nagbibigay ka ng trick nang may biglang sumigaw. Alam ko na yan! Napanood ko na yan! O kaya, yung matagal pa, ikaw bago sumweldo, pero bus na ang pera mo. Yung nag-trash talk ka agad, akala mo, ikaw na ang panalo, nang may biglang mag-comeback, ikaw pa ang natalo. Yung nag-joke ka sa GC, pero scene mode lang sila. Yung gusto mong gumanda, pero yung nag-makeup sa'yo, pinapangit ka. Yung bumili ka ng mahal na pagkain, pero hindi mo makain. Yung antok na antok ka, pero kinakailangan mong pumasok sa eskwela. Yung may putok ang katabi mo, pero hindi ka makapagreklamo. I mean, hindi pa kasama dyan yung mga matitindi nating problema sa buhay. Yung problema mo sa asawa mo, pagluloko nito, yung pagiging pasakit ulo ng anak mo, problema mo sa pamilya ninyo, yung kawalang malasakit ng iyong kapatid, paghihiwalay, pagkakasakit, pagkamatay. Di ba? How can we rejoice always? Pray without ceasing. And how can we give thanks in everything? Kung ang lahat ng ito ay mararanasan natin. Pero teka, sapagkat may magandang dinugtong San Pablo kung paano mangyayari ang parang imposibleng ito. Sabi niya, for it is the will of God in Jesus Christ. Sa makatwid, ito ang gusto ng Diyos na gawin natin. At dahil gusto ng Diyos, tutulungan niya tayo na magawa ito sa pamamagitan ni Jesus. O di ba? Kasasabi pa lamang natin na kaya mahirap sa ating magalak, magdasal, magpasalamat lagi ay dahil sa ating mga problemang naranasan. E paano kung sabihin sa atin ng Panginoon na gagawa niya ito lahat ng paraan katulad ng mga pangako niya sa mga mahihirap, sa mga may pusong sugatan at sa mga nasa bilangguan sa ating unang pagbasang napakinggan. Paano kung sinasabi niya sa atin ngayon ang sinabi niya sa kanila noon na bibigyan niya tayo ng kaginhawahan, kalayaan at kasiguraduhan. Hindi kaya maging mas madali na para sa atin yung rejoice always, pray without ceasing, and giving thanks in everything na yan? Father, ano naman ang kasiguraduhan? E di si Kristo nga. Si Kristo ang kasiguraduhan na po pwede nating magawa ang lahat ng yan. Mayroon nga daw pare na galing sa isang may kayang pamilya. By the way, totoong istorya ito, nakalimutan ko lang yung detalye talaga. Anyway, yung pamilya ng pare, nagmamay-ari ng isang lupa na prospect sana sa isang lugar na pagtayuan ng simbahan o kapilya. So yung obispo na nakasasakop sa lugar na yon, nakiusap dun sa pare na kung po pwede, pakiusapan ang kaniyang ama at ina na yung lupa nila ay i-donate na lang para mapagtayuan ng simbahan. Kapilya, pumayag naman daw yung pare. And lo and behold, pumayag din agad ang kanyang ama at ina. At alam niyo po ba, sabi nung pare, kung ano ang sinabi sa kanya ng mga magulang niya? Anak, kung ikaw na pinakamamahal namin, naibigay namin, lupa pa ba? Sabi nga po ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma 8:31-32, anong masasabi niyo dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makalalaban sa atin? Kung ang kanyang kaisa-isang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat, ano ang hindi niya kakayaning ibigay para sa atin? Kaya ano man ang concern mo ngayon, ano man ang kahilingan mo ngayon, kapatid, napakaliit na bagay ito kung ikukumpara sa naipagkaloob na ng Diyos sa iyo. Ngayon,
hindi mo man makuha pa yung gusto mo, hindi man mangyari pa yung inaasahan mo, again, ipaubaya mo ito lahat kay Kristo. Particularly sa nagawa na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo para sa iyo. And you will realize na kung papaanong sa kamatayan ay nakakuha siya ng biyaya ng pagkabuhay, wala siyang hindi kakayaning gawing biyaya sa iyong buhay. Kahit pa yung mga bagay na sa tingin mo ay problema, walang halaga o saysay. Uso na naman ngayon ang mga Christmas party. At bahagi madalas ng program ay raffle, kung saan may grand prize at consolation prizes. Natutuwa ako sa mga organizers ng program na naglalaan din ng regalo, kahit mamunting regalo lang para sa lahat. Para nga naman, walang umuwing luhaan. Mga kapatid, ngayong Kapaskuhan, alam natin kung sinong may birthday. Alam din natin kung sinong nag-o-organize ng pagdiriwang. And so let me tell you na kung a-attend ka lang, kung ibibigay mo lang talaga buong-buo ang buhay mo sa Kanya, kung susunod ka ng talaga sa Kanya, makakaasa ka, hindi ka uuwing luhaan. Hindi mawawala ng kabuluhan ang lahat ng gagawin mong sakripisyo, lalo na ang pagsuko ng buhay mo sa Kanya. At ang prize na naghihintay sa iyo, hindi lang consolation prize na para bang, sensya ka na, yan lang ang natira, nakuha na ng iba. No! Pare-pareho tayong pwedeng magkaroon ng grand prize. Yung sinasabi sa 1 Corinthians 2 verse 9, na hindi pa nakikita ng ating mga mata, ni naririnig ng ating mga tenga, ni naiisip ng ating isip ang mga magandang bagay na inilahan niya para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngayon kung sa tingin mo ay okay na ngayon ang buhay mo, okay ang negosyo, okay ang trabaho, okay ang pamilya, okay ang iyong estado, well, sinisigurado ko na hindi lang yan ang balak na ibigay ng Diyos para sa iyo. There is always something more. Parang lang yan si San Juan, pasakali lang, pauna lang, may mas mahalaga pang mga biyayang naghihintay kung si Jesus ay tatanggapin mo lang talaga sa iyong buhay. Again, only if we will trust God. What He had done, what He is doing, and what He will still do for us in the name of our Lord Jesus Christ. Hindi po kuripot ang Diyos. Tayo ang kuripot. We rejoice, but not always. We pray, but only for some times. We give thanks, but only in some things. Kaya hindi natin maranasan ng lubos na kagalakan sapagkat ang Diyos ay hindi naman din natin lubos na pinagtitiwalaan. Para din yan sa relasyon natin sa isa't isa, lalo na sa ating pamilya. Yung bang naghahanap ka sa partner mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa kahit sino, pero ikaw itong kulang yung pagmamahal na binibigay mo. Wala kang karapatang magreklamo. Ibigay mo yung pagmamahal na dapat mong ibigay para magkaroon ka ng karapatan na maghanap at maghintay. Ngayon, kung ibinibigay mo na yung todo, nagrereklamo ka na, hindi pa rin sila nagbibigay sa iyo ng kumpleto. Ayan mo, ang Diyos ang nakakakita ng sakripisyo mo, ang Diyos ang nakakaalam ng pagkukulang ng mga taong inaasahan mo sa iyo. Siya ang bahala sa iyo. Basta siya ang unahin mo at malulubos ang kagalakan mo. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako May magtutulad. magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di Sapagkat mahal niya. ang Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos Sapagkat alam ang niya ang samo pinagdaraan. ko. Kung
mo'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo. Diringkin ng Diyos Dikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, pakilubos mo po ang kagalakan ko sapagkat laging para na lamang may kulang. Kung minsan nga, hindi lang kulang, kundi kulang na kulang. Hindi ko maramdaman, lalo na sa aking mga inaasahan, sa mga mahal ko sa buhay. Tama nga, Panginoon, sa iyo ko dapat hilingin ito at ikaw ang dapat na maging una sa buhay ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na magawa ito. At tulungan mo rin ako na maging source ng kaligayahan ng iba, lalo na ng aking pamilya, kahit pa sa akin ay nagkukulang sila. Hallelujah! Sapagkat ito ay pagsunod ko sa iyo, pagtulad ko sa iyo. Ikaw na hindi naman talaga sinuklian kahit na ikaw'y namamatay na sa krus. Ayaw pa rin magbigay ng mga tao ng kanilang pananampalataya at pagmamahal. Hallelujah! Tulungan mo akong matulad sa iyo sa kabila ng ganong karanasan. Makitahan pa rin ako ng kabutihan upang tayo ay mabalik siya. Kaya sabihin mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi kanya pababayaan. Lalo pat ikaw ang dahilan kung bakit nagagalak ang iba, ang iyong pamilya, ang iyong asawa, ang iyong mga magulang, ang iyong kapatid, ang iyong kaibigan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Maging daluyan ka ng grasya, maging daluyan ka ng kagalakan sa Diyos na himula. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.